Magkano po ba magpa-survey? Ito ang madalas na tanong sa aming mga geodetic engineers kapag mayroong nag-i-inquire. Sa episode na ito, malalaman natin kung magkano nga ba talaga magpa-survey ng lupa. Una, kailangang maunawaan natin na mayroong mga factors na nagdedetermine kung paano ine-estimate ng geodetic engineer ang ibinibigay niyang presyo para sa surveying work na gagawin para sa inyo. Meron kaming recommended rates na inapprove at ibinigay sa amin ng national organization namin, ang Geodetic Engineers of the Philippines. Nakalagay roon ang presyo sa bawat klase ng surveying work na at sa scope of work na gagawin. Aside from this, meron din tayong tinatawag na mga intangible factors na maaaring makaapekto rin sa cost ng surveying project. Okay? Simulan natin. I will give a few examples ng mga surveying services na usually ay ipinapagawa ng mga pangkaraniwang tao sa geodetic engineer. Isa yung surveying ng boundary ng lote. O yung tinatawag natin na relocation survey. Ito yung paghahanap ng mga hindi na makitang mga muhon o pagre-establish ng mga lot corners ayon sa technical description ng lote na matatagpuan sa title or sa approved lot data na makukuha naman sa LRA or DNR. Ang number one factor na nade-determine ng presyo ng relocation survey ay ang lot area o yung laki ng lote. Sa official rates ng GEP, ang presyo para sa 5,000 square meters pababa ay 20,000 pesos. If, for example, papasurvey ka ng 1,000 square meters, ang presyo rin nito ay 20,000 ayon sa ating taripa. Maski hindi siya umabot sa 5,000 square meters na limit. Ngayon, kung ipapasurvey mo ay sa hektarya, ang price naman nito ay 30,000 pesos. Kapag mas malaki sa 1 hectare, ang ipapasurvey mo, ay may dagdag na 10,000 pesos per hectare hanggang sa 10 hectares. After ng 10 hectares, ay magiging mas maliit na ang dinadagdag per hectare. So, magkaroon tayo ng example. Kung papasurvey ka ng 6 hectares, ang magiging computation ay ganito. Sa first hectare ay merong 30,000 pesos kang babayaran. Sa next 5 hectares, 5 times 10,000 equals 50,000. Ang magiging total cost nito ay 80,000 pesos. Ito ang magiging basic na charge, pero pwedeng magkaroon pa ng mga possible na additional factors na pwedeng mag-influence ng presyo like location ng lot o yung distance ng site do sa office ng geodetic engineer. Siyempre, kung malayo ang lote, pwede magkaroon ng charge para sa travel expenses, plane ticket or boat fare, gas expenses, charge sa wear and tear ng sasakyan, etc. Kung aabutin ng ilang araw ang survey, maaaring idagdag sa charge ang board and lodging. Isa pang factor ay ang terrain. Siyempre, kapag mahirap ang terrain, maaaring magdagdag ng charge ang GE. Ganon din kung malayo ang lalakarin bago mapuntahan yung actual site. Research expenses. Madalas ay kailangan ng research ng data ng mga lot sa vicinity para sa checking ng survey at para maging reference din. This will also constitute additional expenses na pwedeng ipasa ng GE sa client. Permit to survey. May mga barangay kasi at munisipyo na mahigpit na nagre-require ng permit bago makapag-conduct ng survey ang geodetic engineer. Client po yung usual na naglalakad nito at nagbabayad nito at hindi kasama si sinisingil ng GE. Pero maganda rin po na malaman ninyo. Other possible unforeseen risks and circumstances. So, syempre, pwede kayong makipaghagel ng presyo at manghingi ng discount. Pero please, take note of these factors para hindi kayo masyadong nabibigla sa aabutin na gastos. Subdivision survey. Isa pang klase ng survey na madalas ini-inquire sa amin
ay ang pagpapahati ng lupa o ang subdivision survey. Ang subdivision survey ay ang paghahati-hati ng isang lote sa mas maliliit na parcels. Ito ay required kapag ang isang ito yung mga factors na nagdedetermine kung magkano ang possible na maaaring magastos sa pagpapagawa ng subdivision survey. Established na ba ang boundary ng mother lot? Kumpleto ba ang mga muhon? Tama ba ang bakod? Kung kailangan pa magsagawa ng relocation survey bago hatiin ang lote, ito ay magiging additional charge ng geodetic engineer. Pero kung established na ang boundary, pwede na mag-proceed diretso sa subdivision survey. Number 2, number of resultant lots. Sa ilang lote ba hahatiin ang mother lot? So, tingnan natin ang recommended rates para sa subdivision survey para magkaroon tayo ng idea sa presyo. Kung hahatiin sa dalawa ang lote, ang charge ay 38,000 pesos. Kung hahatiin sa 5, ang charge ay 62,000 pesos. Kung hahatiin sa 10, ang charge ay 108,000 pesos. Paano kung let's say hahatiin sa 7 bahagi? Paano ba i-apply itong ating table? Ang magiging charge ay 62,000 para sa unang 5 lots. Then 11,500 each para sa dalawang lots. So 2 times 11,500 is 23,000. So 62 plus 23,000 equals a total of 85,000 pesos. Now, ano po ba yung ibang mga possible expenses sa pagpapasubdivide? Ang ating computation kanina ay para sa isang titled property. Kung ang mother lot ay hindi titulado, kailangan mag-request tayo ng survey authority galing sa Penro or Senro. May mga requirements ito na kailangan ninyong ihanda na maaaring makadagdag ulit sa gastos ninyo. Just to give you an idea sa mga requirements, ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Barangay certification, affidavit of ownership, affidavit of 2 disinterested persons, certified copy ng lot data and cadastral map or approved plan galing sa DENR, LRA certification on lot status, alienable and disposable certification from Penro, and yung filing fee at inspection fee na sinisingil. Other additional factors could be yung location ng lote, again, yung klase ng terrain, at iba pa na binanggit natin kanina sa relocation survey. So, yan po ang mga possible expenses ninyo sakaling gusto ninyo magpa-survey. At least, nabigyan ko kayo ng idea at pwede nyong paghandaan. Marami pa pong ibang surveying services na ino-offer ang geodetic engineer. Pero ito po yung pinaka-common. In case gusto ninyong i-discuss ko ang mga ito sa future video, please comment down below. At kung nagustuhan po ninyo ang ating content at nakatulong sa inyo, paki-like naman po ang video. Subscribe to my channel and share po ninyo sa inyong mga kakilala. Again, maraming salamat po and God bless.